Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong resback o pahayag ni Senator Mig Zubiri doon sa pagkakadawit ng pangalan niya. Dinawit siya ni ex-secretary Manuel Bunuan na may mga DPWH leadership fund na siya ang naghahati-hati. Okay, update ko lang kayo sa ating fund drive ng Brave 14 Marines. As of now, may naipon na po tayo na 86,500 sa ating GCash. Hopefully, bukas o makalawa, madagdagan nito, makabot ng 100,000 para ipadala ulit natin sa kanila. Ang naipadala na natin as of now is 470,000 pesos plus another 100,000 bukas o makalawa. Okay, so sa mga gusto pang magpadala, ito po yung GCash number natin. 0916-265-8480. Pangalan sa GCash is Ivan Henry Sibog. Okay, so ito na ang pahayag ni Senator Zubiri. Tatlo sila na pinangalanan ni ex-DPWH Secretary Bunuan. Senator Bongo, Padilla, and Zubiri. Okay, itinanggi ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na humingi o humawak siya ng anumang listahan ng project request ng mga senador noong siya pa ang Senate President. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Tugon ito sa payag ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na si Zubiri umano ang may discretion sa halaga ng leadership funds para sa mga senador. Minimum 500 million bawat senador at 1 billion para sa chairpersons ng major committees. Giit ni Zubiri sa Senate Committee on Finance at hindi sa kanyang opisina, dumadaan ang proposed budget amendments. Sabi niya, walang masama sa institutional amendments basta maayos ang implementasyon at hindi ghost o substandard ang mga proyekto. So, ako, medyo personal masama ang loob ko kay Senator Zubiri nung kumampi siya sa majority na pro-BBM lahat. So, para bang nahawakan na siya ng leeg ng Malacanang. Mabuti pa sana, nag-independent pa rin siya. Biglang sumama sa majority. So maraming na-discourage kay Zubiri, lalo na taga Bukidnon, kaya binabati ko siya sa Bukidnon. Ngayon, kasama siya sa majority, bakit biglang idinawit ang pangalan niya? Tingnan niyo yung yung dalawang nadawit sa opposition yan Duterte yan So, normal na ang mga opposition titirahin mo. So, sumagot naman itong dalawa, Padilla and Bongo na, mga opposition nga kami, for later release, ang aming mga request for funding, wala nga kaming natanggap. Tapos, yun pa, iimbestigahan na daw sila, sabi ng ombudsman. So, expected ko na yan, na hahanapan ng butas itong si Bongo at Padilla para maisama siya sa mga iniimbestigahan. Legarda, Alan Peter Cayetano, plus Bongo and Padilla, 4 na iniimbestigahan. So, ang trend ngayon, makikita mo, ginigipit talaga ang mga minority senators. Ang pinagtatakahan ko, bakit isinama nilang binanggit si Senator Zubiri? Personal opinion ko lang ito. Hindi ako naniniwala na meron siyang ganyan. Kasi nung Senate President siya, tingin ko matino. Hindi nga siya pumayag doon sa People's Initiative. Kaya hindi umusad yung charter change. Kasi Zubiri ang Senate President noon, hindi siya hawak ng Malacanang. Kaya itong sinasabi na leadership fund,
may hinala o duda, opinion ko lang ito, baka mamaya may planong hindi maganda ng administrasyong ito laban kay Senator Subiri. Bakit? Kasi nakikita ko, hindi siya hawak ng Malacanang. Pagdating sa butuhan sa impeachment, alanganin. Hindi nila masigurado na conviction ang boto ni Subiri. Ang nakikita kong boto niya, either abstention or acquittal. Dahil posibleng kakandidato siyang governor sa Bukidnon. So ayaw niyang banggahin ang mga diehard Duterte supporters. 90% Bukidnon. So, parang pressure yan eh. O, tingnan mo yung pressure kay Villanueva and Escudero. Tinakot sa kaso, yun, bumaliktad. Hindi katulad ni Senator Jinggoy, kahit anong kaso ba yan, bahala na rin. Ikulong niya ako kung ikulong. Ayan, nakakulong si Jinggoy. So, hindi kaya ito simula ng pressure kay Senator Subiri para yung boto niya sa trial mapilitan siyang mag-conviction. I don't know. Mga opinion ko lang ito. Maybe I believe I am entitled to my own opinion. So lahat ito connected sa impeachment trial ni BP Sara. Dahil gustong-gusto ng powers that be na makakuha ng conviction votes yung 16. So I don't know kung kaya nila parang alanganin, kailang baka ipababa nila ng 14. So kung 14, kailangan nila ng dagdag na botong conviction galing sa mga senador. So sana hindi totoo itong hinala ko. Sana maging independent pa rin si Senator Subiri at sundin niya yung mga nauna niyang panapayag na against siya sa impeachment ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko diri sa balay sa tabangan na Mugyero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang balay. So kuan nagid kayo, dako nagid kayo og mga buslot. Nang pagpuyo, kuan nagid kayo ang ngero tungod sa kadugayon na inani na gyud ang tsura gipang sumpay-sumpay ug nangalata na. So muna ni ang ilang kahimtang. Ug muna ni ang ngero nga among ginahatag nga ilang iatop karon. O karon humanagyod sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud. Salamat ko dako kaayo sa Ginoo kay gatagan ko niya tawo nga nagtabang sa amo. Dako kay kong pasalamat pod sa nagyatag sa Ginoo sa ako nga tawo kay kung dili patungod sa iya pod di gyud ni makaatop. Kay tungod sa kalisod kay katuluan na sad ang balay. So pila na to katuig ang imong atop te nga buslot na kayo? Mga tulo na to ka tuig. Tulo na katuig. Oo. So karon pagid napulian. Karon pagid napulihan kay nagigyatag sa Ginoo nga grasya. So nga ano man te sa tulo ka tuig wala ka nakapuli sa imong atop nga buslot na. Tungod pod sa kay sa kalisod karon, grabe kay ka-crisis ang panahon karon, di lang ka budgetan. Tama na pod sa Kaon. kaon. Salamat kayo.
Salamat.